Doktor Adolfo Indoctivo. Magandang umaga po, Pastor Dr. Indoctivo. Okay, good morning, Brother Willie. Good morning sa inyong mga tagapangakinig at sa ating mga kababayan. In the first place, I am a Doctor of Public Administration, I'm a civil engineer at the same time. I'm a retired military officer, colonel from the Armed Forces of the Philippines, a graduate of PMA, and Masters in Business Administration. So, I'm a pastor, and at the same time, I am the inventor of formulator nitong food supplement na Nutrilite. Sa dami ba naman ng pinasok mo, Dok? Kaya siguro nabawasan na yung buhok mo, ano? Pero importante dito, kayo'y napakagaling kasi binigay sa inyo ng Diyos yung sapat na talinong yan. Ngayon, natanggap ko itong Nutrilite, alam ko ikaw ang inventor nito. Formulator. Ikaw ang formulator nitong Nutrilite. Ito daw, best source of electrolyte at can recharge nitong mga immune system, yung pulmonya, fever, flu, at kahit na po kidney, kaya nitong lapastanganin. Can you explain further? Ano ba naman itong herbal na ito, Doc? Yes, in the first place, bigyan ko tayo ng background muna bago ko nagawa yan. Kasi ako, nangyari yan noong 2006, namatay yung aking kapatid itong 2000 na to, na dalawa sa kapatid ko namatay sa cancer. So, natakot na ako na baka ako na sumunod. So, wala naman kaming history niyan. So, ang point ko dito, nagano na ako kasi yun, galing pa sa Amerika pa yun mga highly technical pang ginamit niya, pero no amount. No? So, invento ko, nagsinumpungan ko nga itong herbal kasi sabi ko narito, secret. Ang Diyos kasi ang gumawa ng solusyon sa mga gamot natin. Kaya nagba-Bible study na ako doon, nagpapastor na ako noon. So, nasumpungan ko itong herbs and spices na to. Ito yung mga ginagamit ng mga hari ng mga unang panahon. Na tumatagal ang buhay nila noon. Ngayon, hinanap po ano itong mga element ito. 12 ito 12 nakita ako sa Bible, kagaya ng mga bawang. Yung garlic, onion, ginger, turmeric, cayenne, black pepper, cinnamon, oregano, parsley, cumin, celery, coriander. Yan lahat na sa Meron pang honey to, may honey pa to. Over the honey, naka-honey based siya. So, kaya pagka inano mo siya, very versatile ang kanyang na-discover ko lang since 2006 to present, na-discover ko yung versatility niya. And along the way also, nakita ko rin kung bakit nagkakasakit ang tao na hindi dinidiscuss ito halos ng mga doktor ng malalim. Unang nakita kong lately lang, just the other day ko nga lang na-discover ito Alin po yan? Yung palang ating katawan, kaya pala tayo may sakit, kaya pala tayo madaling dapuan ng sakit. Kasi nga, kulang yung kuryente sa katawan natin. Ang katawan natin parang isang baterya Nangangailangan, may kuryente siya, kaya nga yung heart mo tumatakbo Yung kidney mo, nagpo-produce yan ng red blood cell. Paano siya magpo-produce kung walang kuryente? Yung liver mo, nagpo-produce ng bile, ng amino acid, ng cholesterol. Paano siya makakagawa kung walang kuryente? Lahat ng ating katawan may kuryente. So, yung kuryente, nadidiskarga yan. Kaya sinabing best source of electrolytes. Yes. Ngayon, yung katawan natin parang isang baterya Di ba? May bago kang baterya sa kotse Kahit kargahan mo yan, hindi yan kakarga kasi walang tubig ng baterya. Kailangan tubig ng baterya. Yan tawag doon electrolytes. Ganon din ang katawan natin. Nadidiskarga yan over time sa mga trabaho natin, sa stress, sa mga ginagawa natin. Kaya kinakailangan mo ng electrolytes. Ang electrolytes, mga minerals ito na nagpo-produce ng mga carriers ng mga electrical charges. At yan, minerals na yan, coming from the word mine, na ibig sabihin galing sa ilalim ng lupa. Pagka galing sa ilalim ng lupa, maraming minerals yan, kagaya nga ng kamote. Ang kamote, maraming minerals yan. Pero itong ingredients ng Nutrilite, halos lahat ng ingredients ito, napakaraming minerals niya kasi galing sa lupa, kagaya ng bawang, sibuyas, luyang dilaw,
puti. Marami pa. Nasa ilalim natin ng lupa yan. Kaya pag ininom mo yan, magsusupply siya sa iyo ng napakaraming electrolytes. Yung kuryente tatakbo. Pati yung lahat ng Bago mo ipaliwanag yan, Doc, itong herbal food supplement mo na Nutralite, FDA approved po ba ito? Opo, meron po siyang FDA, license to operate, tsaka CPR, yung Certificate of Product Registration. Kompleto yan. So, walang dapat ikakaba o ikabahala ang sino mang gagamit nito. Wala. Kasi ako mismo gumagamit niyan eh. Hindi ko nga ibinebenta yan hanggat hindi mo na ako gumamit. Since 2006, ako mismo gumagamit niyan. At awa na yun, sa age na 70, wala akong maintenance kahit isa. Pero ang napuna ko dito sa Nutralite herbal food supplement mo, Doc, sabi dito sa prescription, not recommended by pregnant women and bedridden patients under strict medication. Must not be taken 10 days before any major operation, and those with bleeding disorders not recommended for children below 5 years old. Masyadong sinasabi mo dito yung katotohanan kasi maraming mga gamot, hindi nila sinasabi to. Dito sa botelya mo to, itong hawak ko, naka-indicate dito yung precaution. Can you explain further, Doc, bakit ito yung mga hindi dapat mo nagagamit o hindi applicable para gumamit agad-agad at may consultation muna sa doktor? Kasi nga unang-una, Brother Willie, sinasabi ko hindi ito gamot, no. This is a food supplement. It's a food supplement. Parang pagkain mo rin lang yan eh. Parang kumakain ka na may bawang, may luta, nagluluto ka, may luyan, etc. Para sumarap. Ito naman, para may prevention ka. Ngayon yan nga, ginawa naman natin siya in a way na pure siya, no? To the point na kinumpute ho lahat yan. Sa bawat isang tablespoon, ganito lang ang amount na dapat mo ilagay dyan para allowed sa katawan mo. Okay, sandali lamang, Doc, ha? Thank you for watching, Madam Maids, si Vicky Morales, si Marcia Pablo Caberto, sila Orlin de Dios, at sa inyong lahat. Pakinggan mo ninyo yung paliwanag ni Pastor Dr. Adolfo Indictivo. Kinakailangan kasi ready tayo bago tayo tamaan ng sakit. So, okay, go ahead, Doctor. So, yan po, ang sabi ko nga dito, yung mataas ang level ng electrolytes ng Nutralite. So, yung mga organs mo, puprovide niya ng kuryente. So, lahat ng organ mo nagpa-function ng maayos. Napuproduce niya yung dapat niya i-produce na enzymes, napuproduce niya yung bile, napuproduce niya yung insulin, etc. Actually, kagaya nito, may problema ka sa diabetes. Problem mo dyan, insulin eh. Kulang ka ng insulin. Kung may insulin mo, mababang klase. It's possible. Ibig sabihin, kung diabetic ka at meron kang maintenance, pwede po ba itong electrolytes, itong Nutralite nyo? Definitely, yes. Kasi nga, sabi ko nga dito, posible na mababang insulin mo kasi hindi siya nagpuproduce sa mga yung kuryente palyado. Walang kuryente. Alam mo kung bakit? Kaya nga nire-require tayo na magpa-araw eh. Kasi yung araw, yun yung way para ma-charge tayo. Pag na-charge tayo ngayon, kaya yung mga unang mga tao before, ang lalakas nila kasi nagpapa-araw. Pagkatapos ng kinakain, mga kamote, mga laman lupa. Kaya may supply sila ng kuryente, meron supply sila ng electrolytes. Kaya ang lalakas. Ano mga kabataan ngayon, mga tao ngayon, nasa aircon, walang araw. Tapos ang kinakain, walang mga electrolytes, walang mga minerals, puro mga karne, puro mga fast food. Talagang babagsak talaga yung kuryente ng katawan mo. To the point, magmapang. Okay, sabi dito, magaling to sa fever, sa flu. Doon po sa, anong tawag mo dito? Yung may sakit na, yung may karamdaman patungkol sa TB, pwede rin po ito. Yes, so itong kagandahan pa ng Nutralite na to na combine natin, ano? Alam mo,
Sabi ko, ang unang napakalaking property na capability ng Nutrilite, mataas ang kanyang electrolytes. Kailangan mo sa katawan yan. Lahat ng tao dapat pinataasan ng electrolytes sa katawan nila. Kaya nga pag may sakit ka, sigurado yung bagsak ang electrolytes mo. Hindi nagpa-function ang organ, hindi kanya magamot-gamot. Ngayon, ang pangalawang napakalaking property ng Nutrilite, marami siyang antiviral, antibacterial, tsaka antiparasitical. Halos lahat ng 13 elemento yun, puro may panlaban lahat yun dun. Kaya pag ikaw ay ubo, may subo, sipon, trangkaso, lagnat, influenza, pneumonia, uminom ka lang nito. 2 tablespoon, 3 times a day mo na, dagdagan mo na, tapos after mga 2 days, tanggal na eh. Tanggal na. Etong nakaraan na nagkaroon tayo ng COVID, kaya rin po ba nitong electrolytes, nitong Nutrilite natin? Alam mo, ako mismo nagka-COVID eh. Hindi ako nagpa-vaccine eh. Ayoko magpa-vaccine kasi sabi ko, meron ako nito, kayang-kaya lang nito, small time lang yan. Naglalakad nga ako, hindi ako nagpe-face mask eh. Namamalengke ako, hindi ako nagpe-face mask. Hinahayaan ko tinamaan nga ako. Tinamaan ako, napakahirap talaga. Halos gumagapang ako sa hagdanan, hindi ako makagalaw, sakit ng ulo, etc. Ang ginawa ko lang, ininuman ko lang ng Nutrilite na yan, tinodo ko. Kasi nung una, konti lang ininom ko kasi sabi ko, kaya na to. Yun pala, hindi pala kaya ko, dadagdagan mo pa. Tinodo ko 2 times, 3 tablespoon, 3 times a day for almost 3 days. No? Natanggal siya, nawala. Tapos nagpa-check up ako ng antibodies ko. Ang taas ng antibodies ko. Ibig sabihin, nagkaroon ako. Ang isa sa nakita kong maganda dito sa Nutrilite mo, mas nakakatakot yung nagpapa-vaccine ka eh. Mayroong mga tao na ang lakas ng ako nga eh, hamunin mo ko ng saksakan, hamunin mo ko ng barilan, hamunin mo ko ng suntukan, lalabanan kita eh. Pero tapatan mo ko ng injection, tatakbuhan kita eh. Ito pala eh, mas matindi dito sa vaccine. Itong Nutrilite mo na ito, Doc. Kasi ganito yan, if I may, Kaya kung gusto naman lang magpapa, hindi ko sinisira yung vaccine na yan. Pero alam mo, maraming kontrobersya ngayon dyan. Ngayon yung vaccine kasi, nakatutok lang yan sa isang klase ng virus. Kaya nga bago nga i-vaccinate sa iyan o ibalabas sa market yan, pinag-aaralan niya na matagal para nakatutok lang sa isang klase ng virus o bacteria. Paano kung iba na yung bacteria? Hindi na siya mag-work o iba na yung virus. Kasi nag-mutate ang virus for almost 30 times eh. So how many years nung tinuklas to? How many years? Kasi sabi sa FDA, kinakailangan dadaan ka sa ganito, ganyan. Tetestingin mo sa ganitong daan tao, tetestingin mo sa ganitong Gano'ng katagal bago mo natapos itong pagtuklas dito sa Nutrilite na ito? Since 2006, ginagawa ko niyan at marami na akong clinical test niyan na gumagaling. Ako mismo umiinom Evertin kasi gusto ko makita mismo sa aking epekto. Every time na nagpapa-medical check-up ako sa Veterans Hospital, kompleto, CBC, blood chem. Perfect lahat yung ko eh. Actually, blood pressure ko nga ngayon, 110/70. At may 8. Tapos wala akong maintenance. Kinlilikot, ngayon ko na nga lang yung ilalabas, Kasi nga, nakikita ko, maraming problema na matutulungan ito. Lalo na ito, ang sakit natin ngayon, puro viral, puro bacteria, puro parasitical bone, lahat yan. Lahat ng tao, may mga parasite sa katawan yan. Hindi lang alam, dumadami yan, may mga tribo-tribo na sila dyan. Naapektuhan yung kanilang mga organs, nasisira yung organs. At yan ang pinagmumula ng mga sakit sa katawan. Kagaya nga nito, yung cancer sa bituka, colon cancer, dala yan ng H. pylori bacteria. Bacteria ang cause niyan. Yung cervical cancer, dala yan ng anong tinatawag nating H. pylori bacteria, tapos ito namang isa naman HPV virus. Sabi nila yung sakit na yan eh, kaya daw nagkakaroon ng lalaki niyan, hindi daw nagagamit. Hindi yun. Hindi. Kasi daw, sabi ang lalaki, pag hindi daw nagagamit yung kanyang ari, nagkakaroon ng virus yung kanyang daluyan ng ihi. Kaya assuming na may virus, ginagamot, pinapatay niya naman. Wala rin. Pero actually, ang virus kasi, hindi mo pwedeng patayin kasi wala naman siyang buhay. Ang virus kasi, nagsusurvive lang yan, kinakailangan merong host siya. Pero siyang papasukan. Na doon siya mag-hide, doon siya gagalaw sa loob na yun.
and it's possible that even bacteria kanyang pinapasok para doon siya mabuhay na nasa loob ng katawan natin. Pinapatay niya yung bacteria ng Nutrilite, o di patay din siya, mawalan siya ng di ba? Correct. Ang ganun, Bakit kayang-kaya niya itong pulmonya? Ito napakadelikadong sakit, yung pulmonya. oo. Delikado talaga yan. Napakadelikado niyan. Kahit anong lakas mo, pag nagkamali ka ng treatment dyan, talagang tigo ka dyan. Kasi ano mangyayari dyan, yung lungs mo, kakulaputan ng plema without you knowing. Tapos hindi siya nagbibigay ng indicators. Magbibigay siya ng indicators, pagkapuno na siya, pagkatapos di ka na makahinga. Tapos, sabihin na siya ng doktor, x-ray ka, makikita, may pneumonia. Anti-treat siya dyan, antibiotics din. Pero yung antibiotics na yun, normally, hindi na nag-work doon kasi hindi siya suited. Kaya minsan kinukulture pa yan, which will take weeks. No? By the time mangyari yun, punong-puno na ng plema yan kasi ang bilis dumami niyan. Tapos gagawin siya, lalagyan ka ng respiratory lang para matulungan ka sa paghinga. Pero that will not solve the problem. Pero kung ikaw makakainom ka ng Nutrilite, todo mo, 2 times, 3 times a day, lahat ng plema na yun, luluwag yung paghinga mo, yung plema mo sa lulusin yun, ibubuga mo palabas. Luluwag ang paghinga. Marami na akong ginamot na ganyan na may pneumonia. No? Through this news, hindi ko sinasabing ginamot, na treat, no? Huwag natin gamitin yung gamot kasi delikado tayo dyan, bawal sa FDA yan. Hinakailangan, na-treat mo lang, natulungan. No? So, gumaling eh. May TB nga, gumaling din eh. Kasi nga virus yan. Anything virus, anything bacteria, pag dumaan dito, patay talaga. Yung kay President Bongbong Marcos, ano yun, yung tumama sa kanya, yung sa bituka? Colitis. Opo. Yung diverculitis na, alam mo yung mga word na metis, para tonsillitis, appendicitis, yung mga hepatitis, basta may mga tistis na ganyan, it's something to do with bacteria generally. No? So pag binasok ka ng bacteria yung katawan mo, ganyan, talaga magiging effect sa katawan mo. Ngayon, yung diverculitis yung definitely bibigyan lang ng doktor sa kanya doon antibiotics. Pero ito pa inabigyan ng Nutrilite yan 2 tablespoons 3 times a day. After 2 days tanggal na yan galing na siya. Ayun. Pinakamatagal na siguro 3 days. Kasi nga bacteria yan ang katawan, alam mo ang tiyan natin, pinakamaraming bacteria kasi diyan lahat pumapasok, lahat ng mga kinakain mo na puro dumi. Bacteria, parasites and everything. Kaya Sandali, ito curious ako dito, no, Doc, bakit kayo mga infectious disease doctor, napakakahusay ninyo, pati nga HIV, kaya ninyong gamutin. Ano yung pumasok sa inyong mind para talagang mapatay ninyo itong mga viruses na ito? hindi kasi ganito yan sabi ko sa brother, kung hindi ako nagpastor, hindi ko siya maunawaan na malalim. Kung hindi ko alam ang salita ng Diyos, ang power ng Lord, hindi ko siya maunawaan. Okay, ang virus, tsaka bacteria, yung mga parasites yan, lahat ng living things na yan, gawa yan ng Diyos for a purpose. Alam mo ba kung gaano karami ang bacteria sa loob ng katawan ng tao? Gaano? 38 trillion. Wow! Alam Sa mo kung isang gaano- katawan ng tao, kakasya yan? Kaya? 38 trillion na nasa loob niya. Alam mo kung gaano karaming virus naman ang nasa loob ng katawan natin? 380 trillion. I-research mo sa internet. Wow! Trillion. Ngayon mga good, mga tumutulong yan para sa metabolism ng katawan natin, etc. etc. May mga bad bacteria na pumapasok. No? Kaya yun ang nakaka-apekto sa atin. Ngayon ang point ko dito, kailangan mapuksa yung mga bad bacteria na yon ng katawan natin. Kaya tumutulong din itong mga bacteria na to sa atin. Kaya ang gumawa ng bacteria, Diyos. Ang gumawa ng herbal food supplement ng mga halamang gamot, Diyos din So, alam niya, gagamitin sa magiging problema itong problema itong mga virus ito later on Kaya gumawa rin siya ng halaman. Kaya nga sinabi niya sa Revelation 22:2 tsaka sa Ezekiel 47:12. Anong sabi niya? For the leaves of this tree, 12 leaves, for the 12, there will be 12 trees that will be bearing leaves, For the leaves of this tree will be used for healing the nations. So magkakasakit ng mga bansa. Ibig sabihin magkakaroon ng pandemic, which is happening now.
And the leaves of this, ano yung leaves of this ito? Ito na pinagsama-sama natin, na discover natin ngayon, binigyan na sa atin ng Lord yan, para na gano'n, magamit niya at siya ang maitaas dito, hindi tayo. Kasi ang Okay. gumawa ng virus, tao. Ay, rather, ang Diyos. Ang gumawa ng solusyon ng herbal, Diyos. Mapupuksa ba siya? Yes. Pero ang gumawa ng virus, Diyos. Tapos ang gumawa ng vaccine, tao. Pwede ba yun? Hindi. Okay. Ito po, mas dangerous yung nagte-take tayo ng mga synthetics. At mas safe kung ang tinitake natin is herbal. Now, paano nyo aanyayahan yung aking mga manonood at mga nakikinig sa ating programa na to trust ito pong Neutralite at to prevent what particular sick ang dala nila sa ating mga manonood, Doc? Kasi ganito yan, bro, no? Yung mga drugs na yan, actually, inimbento rin ng tao, yung ginamitan nila ng karunungan niya, may mga experiment, may mga testing talaga yan, no? So, nagagamit naman talaga ng tao yan, lalo na pagka yung malala na hindi na kaya ng herbal na immediately. Malalakas kasi kinakailangan. May mga antibiotics na talagang immediately kagad, magre-respond talaga siya ng ano eh. Kasi dinesign talaga for that. Ngayon, ang point ko lang dito, ang sinasabi nga sa ano natin, an ounce of prevention is worth down a pound of cure. So pag may na-receive tayo, kunyari, inuubo ka na, makatinlala mo na, medyo mabigat na ang katawan, etc. mo, mag-take ka na ng Neutralite. Kasi meron ng pumasok. Nagmamanifest na sa iyo yung indicators na may pumasok na kalaban at yung katawan mo nahihirapan, yung immune system mo nahihirapan sa labanan. O wag mo nang palalain yun kasi pag pinalaan mo, binabigyan mo ng chances yun, dadami siya ng dadami, marami siyang sisirain, eventually, hindi na siya makokontrol. At you need a very strong antibiotics probably. And worse is, kung hindi mag-work yung antibiotics na yan, resistant, whatever, yun ang delikado. Pero sabi ko nga, kinakailangan, may preventive ka na. Kaya nga, and also prevention is worth down a pound of cure eh. Diba? Let your food be your medicine and your medicine be your food. Kaya itong food supplement na to, malaking may tutulong niya. Pagka masakit ang ulo mo, inuubo ka, medyo matamlay na ang katawan, medyo, uwinom ka kagad. Mangyari niya, kakargahan ng kasi diskargado na baterya mo niyan. Ibig sabihin, kakargahan niya na yan, palalakasin yung mga organ mo. In fact, yung mga meron sa amin eh, alam mo ba ang effect pagka, Brad Willip, ang effect pagka may mga pumasok na kalaban sa katawan mo, wala kang ganang kumain. Kasi, Pati wala ka nang ganang kumain, wala ka pang pakilasa. yes, precisely. Kasi ang tinitira nito, marunong itong mga bacteria virus na to. Ang tinitira niya, yung utak, yung nervous system, yung pituitary gland natin doon. Marunong siya. Kasi pag nag-collapse yun, collapse lahat ng organ. So ang gagawin, meron kami mga ganyan, pasyente, walang naging trinilate ko noon, walang ganang kumain. Tinainom ko lang ng Neutralite eh. After few minutes, naghanap na ng pagkain eh, nagugutom daw siya. Okay, if that is so, Induktibo, saan naman nila makikita at mabibili itong Neutralite na ito? Kasi, for me, napaka-safe nito kasi dahil herbal food supplement po ito. Saan po? Opo, eto kasi ganito yan, Itong supplement na to, hindi ko desire dito yung pera eh. This was never been my goal in this Ang goal ko dito kasi nung una sinabi ko na nga sa inyo, para sa akin lang, para magamot ako, para ko ngayon, wala healthy naman ang ko. Ngayon, eventually nakita ko na marami matutulong sa tao nito, no? So I need to spread this all over the Philippines para walang Pilipinong madali, walang pamilyang madali. Pero ginagantisado ko sa dito, 100% ang efficacy nito in terms of mga bacterial virus, parasites na yan. So, kung gusto niyo mag-franchise, pina-franchise ko to at a small amount of 50,000 nga lang eh. You will be a distributor in your area. In your area, Sa mga barangay niyo, sa mga munisipyo niyo and everything. So, naka-distribute siya all over the Philippines. Pag lumabas itong mga virus bacteria nito, kasi hindi na tayo makakawala dyan sa virus bacteria na kasi dumadami ang tao, dumudumi ang hangin, dumudumi ang tubig, ang pagkain, nagiging polluted, etc. Kaya sigurado, dadami yan. At pag kaya nagkaroon ka niyan, ang chances niya,
pupunta ka sa ospital, bibigyan ka ng antibiotics, pero by the time, pipila ka na 1 kilometro, bibigyan ka ng mga extra. Ba't So, minum ka lang dito, di tapos na. So for example, ang isang tao ay naging distributor netong Nutrilite, no? Meron po ba kayo nakareserbang mga CD na pwede natin i-provide sa kanila para yung gustong bumili, hindi na magtatanong, mapapanood na nila sa monitor kung ano-ano mga kayang gamutin nitong Nutrilite mo? Actually, meron akong nagbablog ako. Siguro mga 20 vlogs na yung nagawa ko. No, nandun buksan niyo sa YouTube yung Nutrilite Philippines. Nutrilite Philippines. Philippines, no? Ang point ko dito, pagka nag-franchise tayo, magkakaroon tayo ng Zoom meeting from time to time, in which case, magkukondak ako ng mga training doon, seminars, para nang sa gano'n, ma-inform ko kayo ano mga dapat dito, how we are going to distribute this, etc. Efficacy nito, di ba? You will be a good wellness coach to your community. Opo. Kasi I have to share the knowledge. Knowledge has to be shared, no? Eh, hindi ko naman pwedeng gawin mag-isa yan. Okay, last question. Katulad ngayon, in-interview kita na ipaliwanag mo kung ano ang effect nitong Nutrilite. Baka bigla ka magkaroon ng problema, hanapin sa akin, pwede ba? Saan ko bibilihin yan, Kuya Willie? Ano pwede ko isagot sa kanila? Yan nga ang well, dito lang muna sa akin yan, pero ang gusto ko kasi, tumawag kayo sa telepono ko, ang gusto ko nga kasi, like for example, dyan sa Sambales, no? Sambales kayo, no? O dapat dyan na ng outlet ninyo. Lahat ng mga Sambales nyo, umiinom nito. Ang problema, Doc, ang programang ito, hindi lamang sa Sambales na papanood, hindi lang lamang sa Sambales na papakinggan. Napapanood po tayo sa buong mundo. So, pwede po bang ibigay natin doon sa ating technician, paki-note nga yung number ni Doc Indoctivo, tapos ilagay natin sa screen yung number para alam nila kung saan sila ko-contact para ma-avail nila ito pong Nutrilite. So, maraming salamat, Pastor Dr. Adolf Indoctivo. May last statement lang ako, Brother Willie. Yes, go ahead. Sabi sa Zechariah 8:7. Sa Zechariah 8:7, nasabi ng Panginoon, I will save my people from the countries of the east to the countries of the west. Ililigtas niya yan. At sino ba yung mga nasa east na country na ano yan? Mga Christian, sino yan? Pilipino. Pilipinos na naman ang Christian sa east eh. Kaya may promise ang Lord na isi-save niya tayo. Kung magkaroon ng mga COVID na nga, pandemic na, masisave ka ba kung wala yung Nutrilite? May hirap. Kaya nga dito. Yan ang totoo. Oo, pinagawa na ito sa akin marahil ng Lord. At ginawa nga tayong mangangaral ng salita niya para matupad yung kanyang mga pangitain sa atin. Kasi gagamitin niya tayong bansa na to para magpalaganap ng kanyang salita. Sinabi niya sa Malakay 1:11, Isaiah 24:15, Jeremiah 31:10, tsaka Matthew 24:14. So may spiritual reason, hindi ito basta-basta. Pero huwag mong kalimutan, ibigay yung contact number mo, Doc. Okay, sige na. 0921 958 0921 958 958 79 79 16. 16. Tapos yung Nutrilite Philippines na vlog ko. Nutrilite Philippines na vlog. Okay. So maraming salamat po at sana dumating pa rin ng pagkakataon na pag kayo libre, makapanayam ko pa kayo sa mga darating na panahon. Ano po? I'm very much willing. It's a glory to the Lord. It's to the Lord's glory. Okay. God bless and God be with you, Pastor Adolf Indoctivo. God bless. Thank you so much. Thank you po. Okay. Yan po.